Dito na rin sa episode na to, isi-share ko ang tamang paraan ng pag-engine flush. Ryan! Tapos ko gumawa ng debunking episode tungkol sa mga kinakalat ng Pinoy car myths tungkol sa langis, bigla akong ginanahan. Eto na naman tayo sa isang debunking episode. Yeah, boy. Ngayon naman, tungkol sa engine flush. Sa bagay, engine-related pa rin naman. Pero kung hindi nyo pa napapanood to, magandang panoorin mo pa rin. Promise, madaming nabasag na maling akala at very informative. Ma-upgrade ang knowledge mo pagdating sa motor oil. As usual, gagamit tayo ng mga videos na gawa ng iba as references. Kapag nagtanong ka sa mga taong mahihilig sa auto dito sa atin, madaming hindi naniniwala sa engine flush. Tapos, meron rin akong nasagap na nagsasabi na nakakasira pa nga raw ito ng makina. Tapos, pagdating naman sa mga mekaniko, hindi rin nila nire-recommend ang paggamit ng engine flush. Kasi, wala raw sa manual. Wow! Nagbabasa pala sila ng manual. Pero, marami rin naman mga mekaniko ang nagre-recommend na mag-engine flush gamit ang mga pang-flushing na langis. O in short, mumurahin na langis para hindi daw masakit sa bulsa. Pag-uusapan natin mga yan. At dito na rin sa episode na to, isi-share ko ang tamang paraan ng pag-engine flush at kung kailan nga ba dapat gumamit nito. Pero bago lahat ng yan, ito nga pala, mga bago kong natutunan. Mga pang-hashtag, alam mo ba, na mga nadaanan ko para sa episode na to. Hashtag, alam mo ba, na kapag binuksan mo ang drain plug ng sasakyan mo at hinayaan mo tumulo ang langis hanggang sa wala nang tumutulo, more or less, mga 1 liter pa rin pala ng langis ang naiiwan. Hindi pala ito fully na-drain tulad ng naiisip natin. I drained the oil out of this engine. Did you see when I flipped it how much oil came out of it? Look at the floor here. Look at this mess. This is how much oil is left behind when you do an oil change. No matter what you do, if you take the oil pan down and literally dry it completely, there's this much oil left inside this engine. Tapos ito, medyo controversial. Hashtag, alam mo ba, na for emergency purposes, okay lang paghaluin kahit magkaibang brand ng langis, mapa-mineral oil at full synthetic oil. Basta, same rating at same viscosity. Pero take note, iba ang oil life nito kasi syempre, iba ang mix ng mga additives. At syempre, mas masama matuyuan ng langis ang makina. At pangatlo, hashtag, alam mo ba, not all products are made the same. Lalo na pagdating sa engine flush. Kapag nag-search ka sa internet, Liquimoly engine flush ang highly recommended. Ang nakakatawa nga lang dito, ang daming videos na nagpapakita na gumagana talaga. Kasi oil-based at may gentle cleaning na masasabi natin na safe, hindi nakasira na makina. Dito pa naman sa atin sa Pilipinas, ang daming unknown brands na kumakalat at kung ano-anong claims pa ang sinasabi. Kaya mag-ingat, baka mabiktima ka. So kung titingnan natin tong video na to, gumagana talaga. Tapos gamit po ako ng improvised na embudo at isasalin ko itong ordinary oil. Sa pagsali naman ng ordinary oil mga boss, na gagamitin nyo is yung mumurahin lang, pwede na po yun. At pag nasali mo na po yung ordinary oil, alisin mo po itong embudo niya at ibalik mo yung engine cap. At ang gagawin ko dyan, papandarin ko yan ng 5 minutes. O sige, start na! Yeah! Ganun ang mga style ko pag nag-change oil ako. At doon naman sa nagsasabi na magastos daw itong ginagawa ko, wala naman problema kung boss. Kahit naman wag mong gayahin ito o kaya wag mo na i-change yung sasakyan mo. Wala naman akong ano sa'yo eh. Hindi na para sa'yo itong video. Para lang po ito doon sa gustong gumawa ng ganitong klaseng pag-change oil. Hindi naman po kita pinipilit para gayahin mo yung ginagawa ko. May isip ka na. Balik na ako sa ginagawa ko. After 5 minutes, i-drain mo siya ulit. Pagdating naman sa mga mekaniko na nagpapakalat na ganito ang magandang paraan ng flushing na gumamit ng pang-flushing o mineral oil para daw makatipid, teka lang, isipin mo muna na mabuti. Ang mineral oil, konti ang cleaning components. Tapos, nasalinan mo pa ang loob ng makina mo ng low-end na langis. Di ba?
may naiiwan nga na oil film ang langis sa loob ng makina na ang tinatawag nila na protecting layer from metal to metal. At kung fully synthetic naman ang gamit mo pang flushing, kulang pa rin kasi hindi naman talaga ito ang purpose niya. Kaya sinayang mo lang yung langis. Kung 4 liters ang oil capacity ng makina ng sasakyan mo, 4 liters rin syempre ang sasayangin mo. Nasayangan ka na nga, hindi ka pa environmental friendly. Ang engine flush tulad nitong sa Liquimoly Engine Flush Plus na available dito sa Pilipinas, 300 ml lang. Mas konti yung waste. Mas mura pa dun sa 4 na litro ng langis. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakamura ka pa. Kasi ito talaga ang purpose niya na mas mapalinis ang makina. By the way, 1 bottle ng Liquimoly Engine Flush Plus is good for 4 to 7 liters oil capacity na engines ha. Kaya para sa mga nagtatanong kung kailan nga ba ideal gumamit ng engine flush, ito ang mga sagot. Pero kung may naisip ka pang iba, comment below. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liquimoly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liquimoly mo na yan. Una, kapag magpapalit ka ng viscosity. Kasi nga, hindi nga ideal na paghaluin ang magkaibang oil viscosity. O kaya kung magpapalit ka ng mineral to fully synthetic, engine flush mo na yan. Pangalawa, kapag lumampas ka sa recommended kilometer reading o time frame ng next PMS mo. O kaya medyo mataas na rin ang odometer mo, 20k up, may 1 year na rin tapos never mo pa nagawa, engine flush mo na yan. Kasi sa umpisa pa lang mainitan ang langis mo, umpisa ng deterioration period nito. Tapos eto, medyo controversial ulit. Sa first PMS change oil mo, ang personal take ko kasi dyan, magpo-fully synthetic oil ka na kasi dapat. Tapos kung matagal ka nang nanunood dito sa akin, matagal ko nang sinasabi na sobrang importante ng unang change oil mo. Kasi pwedeng may metal shavings pa na nakuha ang oil mo. Kaya engine flush mo na yan. At kung paano naman ang tamang paggamit ng engine flush, ito ang number 1 rule sa pagsalin ng engine flush sa makina. Huwag patagalin ng more than 15 minutes. Kung naisipan mong the longer the better, hindi. Mortal sin yun kasi tanggal yung protective oil film. Metal to metal ang labas nito. Actually, kaya may mga nasisira kasi may gumagawa kasi nito tapos hugas kamay na lang. Kasi wala naman umaamin kapag sariling kagagawan nasira, di ba? Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Ganito ang ideal na paggamit ng engine flush. Isalin ng engine flush. Patakbuhin ang makina ng between 8 to 10 minutes, tapos drain. Gumamit ng magandang langis pang flushing. Ideally, kung ano na rin ang gagamitin mo talaga. Paanda rin ulit, tapos i-drain. Tingnan mo, medyo kakaiba pa rin ang kulay. At isalin na ang langis na balak gamitin. Basic lang, di ba? Kung observant ka, malamang ito na ang next na tanong mo. Okay lang ba na walang oil flushing? Engine flush lang. Yung iba kasi, hindi na nagpa-flushing ng oil uli kapag gumamit ng engine flush, di ba? Hindi ko masasagot yan para sa lahat ng engine flush brands. Kasi, nung nakausap ko yung chemist ng Liquimoly, dito lumalabas ang quality ng produkto nila. Kasi dito, sure tayo na dahil oil-based siya, hindi siya magiging problema para sa makina. Sana sa episode na to, nakabasag tayo ng isang Pinoy car myth. This time, tungkol sa engine flush. Para hindi na tayo masayangan ng langis na hindi natin alam, mas nagastusan pa pala tayo. Kung may natutunan ka sa episode na to, like mo naman tong video at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant at informative car-related videos. Sana nakatulong.
O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.